Okay po. Sakto, 10:45. Start na po tayo. Upo po tayo dito. Review po tayo ng ating 10 Commandments. Number 10. Ano po yung 10 natin? Thou shall not covet. 10. Yung 10. 10 muna. Di pa rin memorize. 10. Yes po, kaya hindi po 10 yung covet. Yung 10, yung nagsisimula sa lahat, yung desire. Nine, 10. Nakalimutan na lahat ng action, no? Ang hirap pala pag talagang putol-putol yung teaching, no? Ang haba nung naging agwat natin. Okay? Sige. Let's pray before we go on. Father, we thank you once more that you allowed us na muling makabalik in this kind of time and moment, going back to your words. We pray, God, that it will not be just superficial. We pray that it will not be just knowledge that will puff up our head, but God, allow us to go through this journey of your precepts, of your statutes, of your commands, from the mind down to the heart, down to the life. Bless us, God. Give us a clear mind. Holy Spirit, teach us right now. And we humble ourselves. We seek your teaching. We seek your guidance. In Jesus' name we pray. Amen. 10 po. Sige, tingnan nyo na po yung notes nyo. Nagkalimutan na. Yung pang 10 commandment. Ano na po kasi tayo ngayon? Second, do not bow down to any God. Okay, yun po yung magiging topic natin ngayon. Pero review muna po tayo para hindi natin nakakalimutan. Pang 10, huwag kang nasa. Okay. And ano po sa English yun? Good. Okay. Huwag mong pagnasahan, huwag kang mag-desire. Okay? Ano po yung pang Siyam. Thou shall not bear false witness. Ang 5 ay hindi 4, ang 4 ay hindi 5. Okay? Pang 8, naputol ang kamay, daliri. Do not steal. Okay? Pang 7. Yan. Dalawa lang. Ang marriage ay para lang sa 2 tao. Hindi pang 5 tao ang marriage. 6. Huwag kang papatay. Okay? Pang 6. Pang 5. Honor your father and your mother. Pang 4. Honor the Sabbath. Honor God through the Sabbath day. Pang 3. Thou shall not use the name of the Lord in vain. Pang 2. Ito yung topic natin ngayon. Thou shall not bow down to any carved image, idols. Yun po yung pinaka-topic nun. And then, hopefully, last na tayo, yun, you shall have only one God. Okay? Ay, may tanong agad. Sige po. Ano po, asan pang ilang number yung thou shall not covet thy neighbor's wife? Hindi po. Bali po pang
covet, pang 10 po lahat ng covetousness. Pero yung wife po, pagdating naman po doon, adultery, magkadugtong kasi sila halos. Okay? Yes po. Sige po, basahin niyo po yung nasa inyo pong Bible. Okay? Yes. Tama po. But this morning, ang ating pong topic, thou shall not bow to any idol. Okay? Kanina ang topic natin is about heart. And kung mababasa nyo po, kung nakinig kayo ng preaching kanina, isa sa binasa doon is in Isaiah na makikita din po in Matthew 15. In Matthew 15, mababasa nyo po doon, sabi, they worship me in verse 8. Matthew 15 verse 8, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Yun po ay kinote in Matthew 15, pero kinote po siya in Isaiah. Basahin niyo po yung Matthew 15 ninyo. Now, context po tayo in Matthew 15. Pag binasa niyo yung Matthew 15, nagtatalo po sila. Hinuhuli ulit si Jesus. Pwede bang patayin ito? Kasi. Hinuhuli si Jesus. At ang tanong po dyan, basahin po natin. In verse 1, okay? Sabi dito, tinatanong ng mga Pariseo, si Jesus, bakit yung mga disipulo mo ay hindi sumusunod sa tradisyon, religion, okay? The ceremonial, okay? Yan po yung tinatanong nila. Now, binangga ni Jesus, sumusunod nga kayo sa batas ninyo, pero kayo din ay hindi din sumusunod sa batas ninyo. Kakaiba, di ba? Sumusunod kayo sa batas ninyo, pero kayo din ang siyang bumabangga sa batas ninyo. Pag binasa niyo po yung susunod na verse, sabi, di ba sabi, i-honor niyo yung inyong magulang, mother and father. Nandyan po, in verse 3-4. Basahin niyo po yung Matthew 15 ninyo. Okay? Pero, bakit pag sinabing itong mayroon kami, halimbawa ay pera, goods, or kung ano man, meron kami, hindi namin pwedeng ibigay sa magulang namin kasi naialay na namin to sa Diyos. Nagiget? Mas okay po kasi kung may hawak kayong Bible. Okay? Basahin niyo po yung To clarify, you're right. Pero pinagsama lahat pala. Neighbor's house, neighbor's wife. I thought the wife was a special mentioning. So, pareho na po tayo ng Bible. No, King James dati na ito. Tama po, pareho na po tayo ng Bible. No, I don't know who taught me that. No, the Bible is the same. Hindi tayo pareho. The Bible is one. Correct. Okay. Pareho na po tayo ng binabasa ng Bible. Kanina, yung tanong niyo po. Parehas na po. Okay po. So, goods na tayo. Now, going back to what I'm saying is, doon po, yung konteksto kasi ng Matthew 15, sabi, eto batas, honor your father and your mother. Batas po yan. Okay? Pero sabi ni Jesus, kayo nga, hindi nyo sinusunod yan eh. Bakit? Ang ginagawa ninyo, pag meron kayong, sample lang po pero hindi ito talaga yung nando sa Matthew 15. Para lang po mabigyan nyo ng picture. Meron akong pera. Okay? Pero dahil yun ay tithes ko na, offering ko na, pero nangangailangan yung nanay at tatay ko, hindi ko bibigay. Kasi susundin ko yung batas. Kasi nakaayon na yung pera ko sa tithes and offering. Kahit hindi ko nasundin yung honor your mother and your father. Naget niyo po yung context ng Matthew 15. Binabangga nila si Jesus using the law, pero hindi din nila tinutungtungan yung mismong law na sinasabi nila. Kaya ngayon po, ipinasok yung verse 8. Ano sabi doon sa verse 8? Bago yung verse 8, medyo may masakit na verse. You hypocrite. Verse 6 or verse 7. Mga hipokrito, no? Sinasabi niyo sa akin batas na yan. Ganyan. Tapos saka po ipinasok yung verse 8. Kaya hindi nagkamali si Isaiah, sabi ni Jesus. Tama si Isaiah nung sinabi niya, you worship God with your lips,
but your heart is far from God. Now, pag-usapan natin, bakit yun po tayo mag-start, no? Now, definition lang muna tayo ng worship. Worship is different from what we know praise. Naturo ko na rin po sa inyo yan. Praise can be done by people to people. Ay, ang ganda po ng ano nyo ngayon, Tay Joseph, ang ganda ng polo nyo, okay? Elepante, galing po bang Thailand or kung Vietnam? Pasay, okay. Yan po ay praise, okay? Pwede nyo po yang sabihin sa tao. And it's word. Papuri talaga siya. And we also do that to God. Kasi we need to praise God for who He is. Okay? Kasi hindi ka lang pwede mag-praise sa loob lang. Praise should be uttered. Dapat talagang nasasabi yan. No? Dapat ina-appreciate mo. Praise is appreciation of the splendor, the beauty, the goodness, or the attributes of God. Dapat po sinasabi talaga iyan. But the worship is not just talk. Worship is beyond praise. Worship is beyond talk. Kaya nga po sabi dun sa verse, you worship me with your lips, but your heart is far. Kaya po ang totoong worship ay not just about words. Worship is all about the heart. Kaya nga po, nung pinuntirya si Jesus in Matthew 4 or 5, sa dalawa lang na yon, no, sa temptation, nakikita mo ba lahat ng yan? Okay? The desire, the flesh, the lust of the eyes, pinakita muna, that it will go to the heart, that it will be desired by the heart. Okay? Sabi, nakikita mo ba lahat ng yan? Ibibigay ko sa iyo lahat ng yan. Sambahin mo lang ako. Okay? Sambahin mo lang ako. That's why it's not about words. It's about the heart. I want your heart. Parang gustong sabihin ng kaaway o ng diablo nung tinempt niya si Jesus, I want your heart. I want your allegiance. I want your loyalty. I want you to, talikuran. Okay? Yung Diyos. At umanib ka sa akin at sambahin. Actually, hindi umanib. Magpasakop ka sa akin. Pagsamba means pagpapasakop. Saka natin pag-aaralan. No? Yung isa pang form. Pagsamba actually is pagpapasakop. Now, definition again tayo. Praise can be, ang ganda ng suot mo, ang ganda ng buhok mo, ang ganda ng... That's praise, appreciation. Hindi po masamang i-praise si God. We should, we ought, and we must praise God. Kasi kung meron man tayong pupurihin ang Diyos, kasi walang hindi ka puri-puri sa Diyos. Yun yung totoo. Lahat ng patungkol sa Diyos ay kapuri-puri. So all the more, kung kapuri-puri siya, all the more na dapat siyang sambahin. Okay? All the more na karapat dapat siyang sambahin. Kaya nga ang pagsamba ay pag-aalay ng buhay, pagpapasakop. Now, why did I say pagsamba ay pag-aalay ng buhay? Before, sa ancient history, kapag sumamba ka, ano pong alay nyo? Anong dala nyo? Buhay. Pag sumamba ka talaga, may sakripisyo. Okay? Sabi kay Abraham, worship me to the place where I will tell you. And sacrifice your son, your only son. Worship really is not about words. Worship is really about life. Kaya nga napakabigat nung command, do not bow down, do not worship any other God. Ibig sabihin, huwag mong ialay yung buhay mo sa iba. This is not just about idolatry, although that's part of it. No?
Pero sa tingin ko kasi, hindi naman natin dapat babaran yon kasi malinaw na sa atin na mga Kristiyano yung carved image, yung idolatry na yan. Sa atin ngayon, dapat lalimin natin. What is worship? What is real worship? Hindi masama yung ginagawa natin na nakikita in the physical. Pero malinaw, worship is about the heart. Okay? You worship me with your lips, but your heart is far from me. Ano tawag sa kanila ni Jesus dun sa verse 6 and 7? Hipokrito. Hypocrites. Masakit. Ang sakit na term nun para sabihan ka. No? Now, tuloy ko lang po yung verse 8, verse 9. Para lang tuloy. Tapos ako balikan. Verse 9 ng Matthew 15, "But in vain do they worship me, for they teach as doctrines the precepts of men." Basahin niyo na lang po yung Matthew 15:9 ninyo. Sabi po doon, "But in vain do they worship me." Ibig sabihin, meron palang worship na tapon. Paano yon? May worship na tapon. Ibig sabihin, it's not from the heart. It's not pure. Ano yung totoong worship? Ang totoong worship, hubad ka sa Diyos. No? Walang, sabi nga kanina nung preaching, walang pretense, no double life, wala lahat yon, hubad. Kasi kita lahat yon sa Diyos. Now, question, and I want you to answer kung may makakasagot. Why we should worship God? Kasunod na tanong nun, bakit naman niya inutos na sambahin siya? Dalawang magkaibang tanong po Doon muna tayo sa unang tanong. Why we should worship God? Sige po, ngayon kailangan ko po ng sagot. May isa pa po bang mic? Ito, alamin natin ito isa. Why should we worship God? Tayo po na nag-uusap na mga Kristiyano. Sige po, kung may sasagot. Ako ba? Kayo po, kung gusto niyo po. Dahil po inutos niya sa atin na siya ating sambahin. At pangalawa, siyang lumalang sa atin. So yung una po niyong sagot ay dahil command niya. In general. Tapos pangalawa niyo pong sagot dahil siya ay... He created us. Okay. So Sige. dapat ibalik natin yung pinagkaloob sa atin ni Lord na pag-create sa atin, magpasalamat tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya. Okay po. Yun po. Sige. May gusto pa pong sumagot. Bakit natin siya kailangang sambahin? Sige po, sagot po tayo. Pwede ba yun? Dahil siya yung ating Panginoon, nag-iisang Diyos, siya yung ating Master, siya yung ating manlilikha. Amen. Thank you. Ang ganda ng mga term na ginamit ni Ate STA. That's mga saktong term. No? Siya ang Panginoon, Master, yung manlilikha kasi, same nung naging sagot nung kay Nay Ana Flor. Pero yung dalawang term, take note nyo po Panginoon, Lord, and Master. Okay? Importante po yan in worship. Okay? Importante po yan doon sa term na you should not bow down. No? Thank you, Ate Este. Meron pa po? Si Mikmik, may sasabihin ka daw? Akala ko pa naman, iimik na si Mikmik. Go, Mik. So, magre-rely lang po tayo sa proof po. Like example, si Jesus po. Kaya po ba gawin ni Buddha yun, ni Allah? Sila po, namatay lang po sila. Pero po si Jesus, nabuhay po siya uli. And wala pong makagawa nun. Si God lang po. Amen. Thank you. So, worthy of worship, sabi ni Mikmik, worthy of worship si God, si Jesus, because He's none other than Him. No one is like Him.
no? Ang comparison niya, lahat pwedeng maging Diyos pero hindi buhay. Tanging si Jesus lang ang buhay na Diyos. Nakarapat-dapat pag-alayan ng pagsamba. Thank you for your answers. Pero, punta ako dun sa medyo mas mahirap na tanong. Yung pangalawang tanong. Bakit naman inutos ng Diyos na sambahin siya? Sige po, sagot po tayo. Ayan po. Because we were created to worship Him. We were created for that purpose. Kasi Correct. eternity is worship eh. Kaya nga practice tayo pag nagpa-practice tayo ng praise and worship. Because forever we'll sing nothing but praises and worship to Him. Okay. We were created for that purpose. So designed daw tayo, we're created to worship Him. Okay? Pero balikan natin tanong, bakit nga niya inutos? Bakit sa dami naman ng pwedeng iutos, bakit pagsamba pa? Di ba pwedeng, si Kuya Jose. Thank you po tayo, Joseph. Para ipaalam sa lahat sa mundo na siya lang nag-iisang Diyos at wala na iba. Amen. Para ipaalam sa lahat na walang ibang Diyos, siya lang nag-iisa. Okay? Lagyan ko lang ng controversy yung tanong para medyo kakaiba. Ibig ba sabihin ang Diyos ay egocentric? Masyado siyang din siya, self-centered na ako lang dapat. Wala ako yung dapat ibang sambahin. If I will quote another verse, it says that I, your God, am a jealous God. Di ba? And you should not. Ganon ba yung Diyos? Bakit niya inutos yun? Yun yung tanong. Nilagyan ko lang ng kontrobersya yung tanong para magkaroon tayo ng discussion. Ate Mean. Sige. Ate Mean, go. He deserves to be worshipped kasi lahat ng mga ginawa niya, walang makagagawa nun even dun sa mga God na small God na sinasabi ng mga tao. Tama, Timean. Tanong ko lang, yes or no lang siguro sagot. Egocentric ba ang Diyos? Ibig sabihin ay... In a way, oo. Kasi sabi nga niya, I am a jealous God. When we comes to yung pag sinabi nating God, yes, Correct. oo. Kasi deserve niya, tapos sabi nga, He is worthy to be praised. Kaya yung doon sa mga nilikha niya, yun yung pag-uutos niya kasi siya lang yung talagang tunay at totoong Diyos. Okay, thank you. Pag kasi sinabi nating egocentric, paano ko ba pababawin mas? Pag po kinuha na kasi natin yung word na egocentric, negative na po talaga yung meaning niya. Okay? Pag sinabing egocentric kanina, self. Ego itself ay sa sarili. Kumbaga sa atin ngayon yan, sa term ng mga kabataan, mga GGSS, gandang-ganda sa sarili o kaya gwapong-gwapo sa sarili. Na para bang sila lang dapat yung ganon. Okay? O sila lang yung maganda, sila lang yung gwapo. Ganon ba yung Diyos? Kaya niya inutos yon, egocentric ba siya? Oo, tama naman yun. Pero yung konteksto nun. Pero sige, tama. Okay, yun ang sagot ni Ate Mean, egos. At tateste. Sagot lang. Kasi, di ba nung simula nilikha tayo ng Diyos sa Genesis, maayos yung relasyon natin sa Diyos. Nilikha tayo nung hindi pa tayo nagkakasala. Tapos, sumobra na yung sama ng mga, kung ano natin history, pasama ng pasama yung mga tao. No. Kaya binigay niya yung 10 utos. Okay, tama po yun. Diba? Parang yun ang inaano ko. Okay. Kasi ang tanong ko Kaya ay bakit binigay niya niya yung- inutos? oo. Okay. Bakit niya inutos na sambahin siya? Samba sila ng samba sa mga Diyos-Diyosan, mga rebultong ginawa kay Baal. Tama. Ayun. Kasi pasama ng pasama, kaya binigay yung 10 utos, okay, para magkaroon ulit ng kaayusan.
Okay po. Thank you po, Ate Este. Pinipilit ako sumagot. Ito po sagot ng pilosopo, Sige po. hindi po ni Brother Nelson. Pinapaalala ng Diyos na ang pagsamba, ang sinasamba ay mas mataas. Alang sumasamba na sumasamba sa mas mababa. Correct. Reminders, yun yung pinaka-pilosopong answer. Okay po. Hindi tayo pwede sumamba sa mas mababa sa atin. Tama. Napaalala ng Diyos na siya yung mataas, kaya kailangan siyang sambahin. Okay Ano po. po yung pilosopo yun Tama. Tama naman yun. Tama naman po. Iyon. Pero ulit, balik tayo sa tanong. Bakit niya inutos na sambahin siya? Bakit? Bakit? Correct. Okay, correct. So, isa, kasi maraming sinasamba. So, bakit niya sinabi na siyang sambahin? Kasi maraming sinasamba. Pero, balik ulit sa tanong, bakit kailangan pang iutos ng Diyos na sambahin siya? Kasi nga, siya ang lumikha sa atin. And He is the most sovereign, most powerful, at may authority na utusan tayo na sambahin siya. Pupunta naman ako sa panibagong tanong. Ang gaganda kasi ng term, no? Sovereign, most powerful. E de, pumiti ka na lang, Lord, para sumamba kami sa'yo, yumuko, at sambahin ka. Ay, sige po. Eternal Father, Apo. we are His children. Why are you worshiping not your Father? Eternal Father said, Yes, tama po. now but forever. Amen. Okay. Thank you po. Sige, isabap na lang natin. No? Ay, sige po, Kuya Jose. Isa pa. Baka di makatulog pag di nasagot. Di ba kanina sabi ko siya yung nag-iisang Diyos, no? Siguro yung para magkaroon tayong kaugnayan sa Kanya. Amen. Tama naman po lahat nung sagot natin. Kailangan po natin talagang establish, no? Kasi tayo yung gagawa nung pagsamba, siya yung nag-utos. Take note, if you don't know your why, it would be hard for you to do your how. Pag hindi po natin nasagot yung bakit natin, mahirap po natin gawin yung mga paano natin. Kaya mahirapan tayong sumamba. Ba't nga ba kita sinasamba? No, yung katulad ng kanta, bakit nga ba sinasamba kita? Kasi may buhay tayo. Yun ang Amen. sabi ko. Lahat po yan ay tama, no? Dahil may buhay tayo, hindi ka naman makakasamba ng wala kang buhay at yung buhay na yun galing sa Diyos. Special kasi tayo Amen. Okay, Hindi pero yung buhay. Unlike yung iba, bato, wala silang buhay. correct. Pero ang kaya ang calling sa atin, ayaw mo akong sambahin? Kung di ka sasamba, kaya kong gawin na mananambahan ang bato. O mananamba ang bato. Kaya napaka-importante po ng pagsamba, mga kapatid. Kaya natin ito pinag-uusapan. At balik tayo, bakit inutos ng Diyos na sambahin siya at siya lamang? Bakit sa Kanya lang yuyuko? Number 2, bakit sa Kanya lang yuyuko? Tama naman yun, di ka naman pwedeng yumuko sa mas mababa sa'yo. Yuyuko ka kung sino yung mataas sa'yo. At yung mataas na yun yung Lord. Yun yung Master, manlilikha, Father. Okay? Lahat ng iyon. Now, balikan, bakit? Bakit kailangan sabihin ng Diyos, makapangyarihan naman siya? Okay? Pwede naman niyang gawin na lang yon. Okay? Sige po. Kasi nga, sabi nga niya, I am a jealous God. Sabi nga, egocentric hindi. Correct. My name is jealous. Amen. Dinidiretso na. Kailangan ako. Huwag na iba. Because my name, hindi feeling. Yes. His name is Jel. Negative po kasi yung natin, no, yung term na si God, egocentric,
jealous God. Tama po, nawala si Timean. Tama naman po yung verse na sinabi niya. Siya na nga nagsabi, jealous siya. Now, kailangan lang natin liwanagin. Nagkakaroon na po kasi siya ng negative thought ngayon sa mundo natin kasi mali yung konteksto. Balikan po natin yung konteksto. Nung sinabi po iyon ng Diyos, sila po ay maraming sinasambang ibang Diyos. Okay? At lahat po ng Diyos na yon ay wala pong nagagawa sa kanila. Mayroong nagagawa somehow. Okay? Halimbawa, kung gusto mo ng fertility, may Diyos para sa fertility. Kapag gusto mo ng pag-ani, may Diyos para sa pag-ani. Kapag ikaw ay nasa war, may Diyos para sa war. Pag gusto mo ng pag-ulan, may Diyos para sa pag-ulan. Ang dami, nakakapagod. No? At saka, pag sinamba mo lahat ng yon, ubus ka. Bakit ka mauubos? Remember, pag sumamba sila, you need to have a sacrifice. May sacrifice ka dito, may sacrifice ka dito, may sacrifice ka dito, ubos. Okay? Kaya ang sabi ng Diyos, worship none other than me and me alone. Kasi sa akin lahat matatagpuan mo ng pangangailangan mo. Anything that we worship above God crumbles. Lahat ng sinasamba natin maliban sa tunay na Diyos, lahat po yan babagsak. Pera, babagsak yan. Lakas, kanina yung preaching. Talino, okay? Lahat po yan babagsak. Anything that we do on top of God, lahat po yan babagsak. Remember the Tower of Babel? Just to reach God, just to be God, it will crumble. Kaya nga po, bakit inutos ng Diyos, ayaw ng Diyos na masasaktan ka, mafrustrate ka, hahanapin mo yung mga bagay kung saan-saan, mapapagod ka. Kaya sabi niya, huwag ka nang pumunta sa iba. Ang pagsamba ay tanging sa akin lamang. Okay? Balik tayo sa konteksto. Ang dami po nilang sinasamba. Kada templo iba-iba. Templo ni Aphrodite, ni Diana, ni Ha. Ang dami po nilang iba't ibang templo. Kaya nga po, sinira lahat yun ng Diyos eh. To the point in the New Testament, okay, even the veil was torn apart because worship is not only about place. Kanina, worship is not about words. Another point, worship is not about place. But it's about the position of the heart. Kaya nga nung, I'm trying to recall, yung pong babae, woman at the well, sabi niya, we worship, dito sa bundok na to, kayong mga sumasambag. But Jesus is, sabi, hindi yan ang pag-usapan natin. Worship, darating ang panahon, no, na lahat tayo ay sasamba, not about the place. But we will worship God in spirit and in truth. Walang lugar. Because you and I, we are the temple of God. Now, going to the main topic. Okay? Do not, yun po kasi yung pinaka-term, no? Do not bow down to any carved image, idols, or any other God. Okay, balikan natin yung time nila. Sila po ay may tinatawag na Asherah Paul. Meron din silang tinatawag na Baal. Lahat po yun mga talagang rebulto. Even sila Jacob, pagpupunta, or yung mga Bible character na good,
Pag po sila ay mayroong lugar na pupunta, nagtatayo din po sila ng mga bato. Okay? Napanood nyo na po yung Moana? Moana. Hindi nyo pa napanood? Kung papanoorin nyo po yon, mayroon pong sa huli, naglagay po ng, hindi bato yung nilagay ni Moana seashell. Okay, pero may bato po na nilalagay. Yun po ay mga simbolismo, in term, altar. Okay? Tingnan ko pa nakapanood ng Moana para lang malaman ko kung nakaka-relate kayo. Nakapanood ng Moana? Wala. Ay, hindi po Serena si Moana. Opo, yung native ng... Sige pa, panoorin niyo po yung Moana na para lang po makarelate kayo. Wala kasi akong maisip na movie, puro pambata ang alam ko ngayon. But what I'm saying, in ancient times, they put altar. And where there is altar, there's worship. Si Jacob, nung siya po ay natulog, tandaan niyo po yung Bible verse niyo, nung natulog siya, nag-create po siya ng altar. Si Abraham, nung siya po ay napalitan si Isaac, sabi niya, in this mountain, God provided. Okay? Nagtayo siya ng altar. Altar means where you meet God. And where you worship God. Okay? Kaya po yun yung mga rebulto. Now, we also have that altar in our hearts. Not unknowingly. Okay? Unconsciously. Akala lang natin wala tayong altar that we have in our hearts. Okay? I don't know with you kung ano po iyon. But what I would like us to realize now, do I give worship to any other God? Tatapusin muna natin ngayon yung introduction. Do I give worship to any other God? Maaring ang sagot natin ngayon, hindi. Kasi nga ang isip natin na God ay yung God. Ang alam natin na worship ay yung worship. But if we will go deeper, anything na mag-aalis sa top number 1 position ng Diyos, okay, anything na mag-aalis dyan sa Diyos, that's already idolatry. That's already worshiping other God or other gods. Okay? Ang pinaka-topic po kasi talaga nung second command is idolatry. Do not bow down. Okay? Do not bow down. Yung kasing first command, you should only have one God. Okay? Pero yung number 2, the concern is idolatry. Bowing down to other gods. So tapusin muna natin sa question na yon. Do I give worship to any other gods? Cellphone? Yun muna. Doon natin, phone. Pag top priority ko ang phone, doon pa lang ako, personally, sablay na ako. Okay? So now, assess. Mag-meet po tayo next week. Tutuloy natin ito. Bit-bit nyo po, bit-bit ko yung tanong, do I give worship to any other gods? Pero may tanong po si Nay Ana Flor, saka si Kuya Nelson. Hindi. Sige na nga. Nauna po siya sige. Tanong may pastor po, pastor may tanong po ako. Ano po ba ibig sabihin ng altar sa Tagalog? Dambana. So, hindi natin kailangan ng visual na altar. Yung nakikita, hindi niya kailangan niya mga yan. Kasi pag sinabi mong dambana, dinadambana mo sa puso mo si Jesus. Kahit wala kang mga concrete na mga visual na mga
gamit. Kung si Kristo, si Jesus, si Lord, ang nasa puso mo, siya ang dinadambana mo sa puso mo, wala nang iba. So hindi mo na, yun na nga, hindi mo na kailangan pa ng proof na dinadambana mo siya. Kasi siya na nga mismo nasa loob eh. So yung altar mo, siya na mismo. Tama po. Ang altar nyo po ay kayo po mismo, yung puso ninyo. Pero, tulad po nito, kung wala po tayong church, hindi po tayo makakasambang sama-sama. Okay? Sa bahay po, importante pa rin na, again, kung wala talagang place, correct naman yon. We are the altar and we are the temple of the living God. Okay? Pero practically, that's spiritual eh. Spiritual. Kaso hindi naman tayo spiritual, hindi naman tayo hindi naman tayo spirit pa ngayon, di ba? Practical, we still need to have a place where we worship together, congregation, where we worship alone, privately with our God in our house. Okay? And kapag yon ay templo, siyempre para sa Diyos, dapat maayos. Okay? Pero ang practical, bukod sa maayos, meron kang regular meeting time. Okay? And kung bakit ka pupunta doon. Mahaba po kasing usapin eh. In the ancient times, ang nakakagawa lang po noon, priest. So ang trabaho ng priest is to mediate and on behalf of the people of the land, magko-consecrate. Okay? Mahabang teaching. Okay? Pero ang gusto kong sabihin, spiritual, yes. We are all the altar of God. We are the temple of the living God. Sinabi po yun ng New Testament. Pero in practically speaking, there still should be a place of worship. Okay? Yun yung mga sumasamba sa kaaway eh. Merong, alam nyo ba, mga satanista, mga sumasamba sa diablo, meron silang altar. Okay, may mga kandila pa yan. At karamihan sa kanila, sumasamba sila in a higher place. Mga bundok. Okay? Another teaching na naman po yan. I hope nasagot ko po yung tanong. But be very careful. Kaya po ayaw natin nung mabahiran yung ating thought. Kung umaten po kayo ng every Tuesday, ang topic natin ngayon ay loving God with our thought. We need to sanctify our thoughts. Kasi lalo ngayon, pag nanood ka sino nanonood ng Chosen? Wala. Anong pinapanood nyo? Puro K-drama. Ayan, very good. Okay? Kaya po, we need to be very careful kasi si God or Jesus ay minsan nare-represent ng mahaba balbas, ganto. Tuloy, I don't know with you. Okay? Madalas, pag nagpe-pray o kaya ay meron kayong imagination of the figure of who God is. Okay? We need to put it into sanctification. Kaya nga, I put every thought captive in the power of Jesus Christ and into submission to Him. Kasi madadaya tayo ng kaaway. I'm not saying wag niyong panoorin yung mga yon, pero wag niyo pong i-visualize na ganun ang Diyos. Okay po. Kuya Nelson. Yung question na bibit-bitin natin sa susunod na pagkikita, do I worship other gods? Tama Yes ba? po, correct. Yung po kasing tanong ninyo kanina sa amin na hindi pa nasasagot, kasama rin ba sa dadalin mo yun sa susunod na linggo? Kasi nahirapan kami ng pag-iisip, Pastor eh. Pwede bang malaman natin yung sagot doon sa question mo? Yung pong bakit? Bakit? Bakit tayo tinuturo, inuutusan ng Diyos na sumamba sa Kanya? Hindi pala naging malinaw yung sagot ko. Okay po. Ang sagot ay, kasi ulitin ko po yung kaninang term ko, ayaw kanyang masaktan, ayaw kanyang ma-frustrate, ayaw kanyang ma-desperate, kasi any other God na sambahin mo sa kanya will shatter, will crumble.
Kaya niya inuutos yun sa iyo dahil alam na alam niya na kapag ibinigay mo yung pagsamba mo sa iba, masasaktan ka. Pag ibinigay mo yung pagsambang para lang sa Kanya, magiging desperado ka. Bakit sa Kanya? Kasi sa Kanya lang lahat matatagpuan. Okay? So, inulit ko lang po yung sagot ko kanina, nireplay ko. Sabi ko sa inyo, kaya kong ulitin yung word per word na sinabi ko kanina. Okay? Kaya po inutos niya yon. Ayaw niyang mag-crumble lahat nung tinutungtungan mo. Okay? Kasi sa Kanya mo lang, siya lang ang tanging Diyos na kapag inalayan mo ng buhay, magkakaroon ka ng buhay. Pero yung buhay mo, pag inalay mo sa ibang Diyos, patay ka. Patay ka talaga. Okay? So, ang bitbit lang po nating tanong at pagsasaluhan next week, do I give worship to other gods? At binigyan ko na po kayo ng isang sample, phone. Pwede din po, no? Mga, yan, asawa, anak, trabaho, okay, K-drama, pag-aaral, madami po yan. We need to assess kasi magkakaiba lang po tayo ng percentage. Yung iba ang percentage sa phone. Yung iba ang percentage sa pamilya. Magkakaiba. But kahit ano pa pong porsyento lahat ng yan, pag hindi ang Diyos ang nasa top, babagsak lahat. Let's pray. Father, we thank you for allowing us to go to your words, into your pure words, that you have commanded us not to bow down, not to give our allegiance and loyalty, not to surrender our life to any idol. So God, reveal it to us. Ipakahayag mo po sa amin, sa mga sarili namin, as we evaluate, as we assess yung buhay namin, mayroon ba kaming mga area ng buhay namin that we bow down it to an idol? Or sometimes, baka we idolize ourselves. Reveal it to us, God. And put it into the light and allow us to reckon it to death that we may have life. Thank you, God. Dismiss us with your grace. Allow us to enjoy the remaining hours of today. And we pray that you will process the teaching that we have heard this morning through the guidance of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.